Ang European honeybees ay nangangailangan ng kapital at kakayahan sa pag-aalaga. So, saan po galing yung mga honeybees na inaalagaan ninyo? Well, it has been granted to us by NARTI. Saan po? NARTI. National Agriculture Research Training Institute. So, it's given for free, sir? The 10 boxes were given free, but the 5 euro. So, how much each box cost? 10,000. Ang mga uring ito ng bubuyog ay nakapagbibigay ng 50 kilo ng honey kada taon. Noong 1984, may mga nagtangkang mag-alaga ng European honeybees dahil ang kanilang uri ay gentle, hindi naglalayas at higit sa lahat ay nakakapag-produce ng maraming honey. Ngunit ang problema dito ay ang kakulangan ng queen bees at prone pa ang European bees sa varroa mite. You get an infection. You get viral infections, bacterial infections. In North America, they arrived in Florida in 1972, and in 20 years they spread all the way across to North America, Florida, to Maine, to California, to Washington. Oh, it's here. Subalit isang magandang lokasyon ang CSU Sanchez Mira dahil mayaman ito sa mga puno ng nyog at citrus gaya ng kalamansi. I didn't bring them here. Somebody from the college went out there, paid for them, bought them here, and moved them here then. And they bought a few more about 4 weeks ago. And now there are 15 or 20 colonies here on this school property. It's too bad it's not daylight, because if you look out over here right now, you can see the beehive. Ang isang colony ng European honeybees ay pinamamahayan ng isang queen bee at ang queen bee ay ang tanging fertile female. Maliban sa queen bee ay mayroon ding libo-libong drone bees o fertile male at sterile female o worker bees. Ang queen bee ay kailangang makipagtalik sa daan-daang drones para makapangitlog at matapos ito ay namamatay ang drone bee. Sila rin ang tumatanggap ng mga nectar at pollen mula sa foragers at syempre pa ay umaatang security guards ng hive. Tulong-tulong ang mga worker bees sa paghahanap ng pagkain at sa pamamagitan ng sayaw na kilala sa tawag na bee dance o waggle dance. Ito ang paraan ng komunikasyon nila para maipaalam sa mga kasamahang bubuyog ang pinagkunan ng pollen at nectar. Ang sayaw na ito ay depende sa uri ng bubuyog. Ano-ano nga ba ang mga kailangan sa bee production? Magkano at saan ito pwedeng bilhin? Ang mga pangunahing kailangan sa bee production ay ang wax foundation sheets na nagkakahalaga ng 60 pesos, ang solar wax melter na nagkakahalaga ng 4,500 pesos, uncapping knife, 300 pesos, queen excluder, 350 pesos, pollen trap, 565 pesos, smoker, 1,250 pesos, queen cage, 10 pesos, miller cage, 20 pesos, spar embedder, 350 pesos, hive tool, 350 pesos, bee brush, 300 pesos, apistan, 125 pesos, at ang bee veil for mellifera na 250 pesos. Ang mga nagnanais magsimula ng negosyo sa bubuyog ay maaaring makabili o mag-order sa University of the Philippines, Los Baños. Kung inaakala mong kaya mo na at kumpleto ka na sa mga gagamitin, ay ihanda mo na ang iyong sarili sa mas marami pang gagawin. Kailangan mong humanap ng apiary o beehive para sa honey production. Dapat ay hindi polluted at may maraming puno o iba pang halaman para magsilbing protection sa panahon ng tag-ulan. Kinakailangan ding may mga pagkukunan sila ng pollen at nectar sa hindi kalayuan. Of course, every morning we visit them. Then, pag walang food, we feed them with artificial food like syrup, pure syrup. Siguruhin mong ang bee colonies ay may laying queen,
worker bees at drone bees. Hindi sapat na bantayan lang ang mga bubuyog, kundi dapat ding itong i-monitor at alamin ang mga pangangailangan nila, lalo pa kung negosyo ito. Kailangang makagawa ng dekalidad na titirhan nila o beehive. Gaya dito sa CSU San Jasmira, maramihan ang paggawa nila ng mga kahon para sa karagdagang bilang ng bubuyog. Kailangang maging alerto upang mapabilis ang pagtaas ng produksyon, lalo na kung tag-ulan, kung saan ay hindi makalabas ang mga bubuyog para maghanap ng nectar at pollen. Kailangang bigyan sila ng pansamantalang pagkain gaya ng honey. Dagdagan ang mga frames sa loob ng kahon kung hindi na sapat ang mga naroon para pangitlogan ng queen bee. Ang regular na pamuksa sa mga peste o mga sakit na maaaring ikamatay ng mga bubuyog ay ginagawa lamang 2 buwan bago ang honey flow. Maliban sa honey ay may mga produkto pang nagagawa mula sa mga bubuyog. Ang royal jelly na galing sa glands ng mga worker bees. Ito ay mayaman sa vitamins B, C at D. Ang beeswax naman ay galing din sa 4 na glands sa bandang tiyan ng worker bees. Ito ay pangunahing ginagamit sa paggawa ng kandila, mga cosmetics at iba pa. Ang propolis naman ay galing sa mga puno at iba pang mga halaman na ginagamit ng mga bubuyog upang ayusin ang mga cracks o sira sa kanilang beehive. Ito ay mahalaga sa larangan ng medisina bilang ointments na nakapagpapagaling sa mga sugat. Kung naghahanap din lang tayo ng bagay na kawiwilihan na, pagkakakitaan pa at syempre ay kakaiba sa mga madalas na nagugustuhan, saan ka pa? Simulan mo nang mag-alaga ng mga bubuyog. Sa ngayon ay nagbabalak na ang CSU San Jasmira na magbukas ng kursong apiculture. Puspusan ang kanilang pagsisikap upang mapalago at mapataas ang kanilang produksyon kaugnay sa mga bubuyog. Sa napakahabang taon na ng CSU San Jasmira, marami na itong napagdaanan at masasabi nating mayaman na ito sa karanasan. Ngunit sa lahat ng larangan at antas ng karunungan, masasabi nating laging may sumusulpot na pagbabago. At kaasibat nito ay ang kakayahan nating tuklasin ang mga bagay na ito. Hey girl, where's your drink? We go all get drunk.